So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison naman tayo between sa mga mabibentang budget smartphone today, the Infinix Smart 8 versus the Tecno Spark Go 1. Ano kaya ang magandang smartphone na pwede nating ma-purchase ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, battle of budget smartphone tayo mga ka-J-Vlog. Infinix Smart 8 versus the Tecno Spark Go 1. So, itong mga smartphone na to ay mabibentang budget smartphone ngayon dito sa Philippines. At si Infinix Smart 8 mag-iisang taon na po siyang available sa market dito sa Philippines. So, ganyan kabenta itong Smart 8. At lalabas pa lang yung kanyang successor, which is the Infinix Smart 9. Stay tuned lang, syempre, matik yan, i-review natin yung smartphone na yan. So hopefully, meron mga huge upgrades, di ba? Kasi, I think the Tecno Spark Go 1 is yung successor ng Tecno Spark Go 2024. Pero hindi pa tayo sure kasi malay natin magkaroon ng Tecno Spark Go 2025, di ba? So when it comes sa suggested retail price, kasi ito mga J-Vlog, itong smartphone na, itong dalawang smartphone na to, paiba-iba presyo nito. Kahit bibili kayo sa Shopee, bibili kayo sa TikTok, iba yung mga presyo nila. Pero ito yung mismong retail price nila. Baka kasi mas mataas nyo pa itong makuha sa, sa mall. Pero ito kasi yung unang-unang presyo nila na lumabas sa Philippines. Siyempre, mamaya share ko sa inyo yung presyo nila ngayon sa TikTok or sa Shopee. So, both sila ay meron 3GB64 at 4GB64 na variant. Si Tecno Spark Go 1 ay merong presyo. Yung 3GB64 niya ay may presyo na 3,499. Tapos yung 4GB 128 ay merong presyo na 4,099. Tapos si Infinix Smart 8, yung 3GB64 ay may presyo 3,199. Tapos yung 4GB 128 ay may presyo 3,699. So, kung makikita nyo dito sa presyo ay medyo mas mahal si Tecno Spark Go 1. Hindi naman ganun kalayo. Pero eto, kukompare natin yung kanilang 4GB 128. Si Infinix Smart 8 sa official store ni Infinix, makukuha nyo siya ng 3,919. Less voucher na to, pero baka pag meron pa kayong voucher, mas kuha nyo siya ng mababa. Mas mahal doon sa original price na 3,699. Yes, nagtaas talaga to kasi alam ko presyo na neto 4,500 eh. Ayan o, 4,499 na siya. Nag-price increase talaga tong Infinix Smart 8. So, pero, mura pa rin naman siya pag bibili nyo siya sa Shopee, 3,919. So, baka makuha nyo to sa mall, mga ka-J-Vlog, ng 4,500, mga ganun. Pero sa mall o sa Shopee, mas mura siya. Sa Tecno Spark Go 1 naman, sa official store ni Tecno, mas mahal din siya. Ayan, no, 4,169, no, above SRP sila dito. So, yun nga tulad sabi ko, pa iba-iba kasi presyo nila. Pero pag, meron kayong sulit na voucher, makuha nyo to ng mas mababa. Yung akin kasi, nung nag-release yung Tecno ng Tecno Spark Go 1, nakuha ko yung akin ng 3,700. So, mura siya. So, meron kasi akong voucher. May possibility ganun nyo rin makuha yung 4GB 128. So, kung makikita nyo naman when it comes sa presyo, hindi sila nagkakalayo, pareho silang 3+. Depende na lang sa voucher na makukuha nyo, mga J-Vlog. So, next one, mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila based sa mga specs ng mga smartphones na to. Unang-una sa display. Sa display, mas clear winner dito si Tecno Spark Go 1 dahil mas malaki yung screen size nito. Ang konti lang naman, 6.67 inches sa Infinix. Sa Tecno Spark Go 1, sa Infinix is 6.6 inches. Ang nilamang dang din ni Tecno Spark Go 1 dito is yung kanyang main feature na 120Hz screen refresh rate compare sa Infinix Smart 8 na 90Hz. Same lang naman sila ng resolution na HD+ 720p. Pero I don't know, baka sa Smart 9 na which is yun talaga yung main nakalaban ngayon is Tecno Spark Go 1 ay 120Hz din. Pero kung nagde-decide na kasi kayong bumili, wala pa kasing Smart 9 ngayon eh. Kung nagde-decide na kayong bumili between the Smart 8 and the Tecno Spark Go 1, mas maganda po ang mabibigay na display, mas snappy yung display ng Tecno Spark Go 1 compare sa Infinix Smart 8. Same lang naman sila na punch hole, mga ka-J-Vlog, don't worry. When it comes sa OS, I don't know kung may support naman si Infinix when it comes sa mga budget smartphone na mga Android na matataas. Pero, when it comes sa kasi track nila sa mga budget, hindi naman sila ganun nag-update ng mga budget smartphone. Pero comment down below kung na-update nyo ba yung Infinix Smart 8 nyo sa Android 14.
Kasi ito out of the box, Android 13 siya. Syempre ngayon, kung i-compare mo siya sa Tecno Spark Go 1 na Android 14, mas advantage yan ng Tecno Spark Go 1. Next is a chipset. Huge advantage din ng chipset kasi syempre specs pa lang, pareho naman silang Unisoc which is maganda. Pero lamang ang Unisoc chipset ng Tecno Spark Go 1, T615 for the Tecno Spark Go 1, T606 for the Infinix Smart 8. 1.6 GHz ang clock speed ng Infinix Smart 8. 1.8 GHz ang clock speed ng Tecno Spark Go 1. Same lang naman sila na GPU na Mali G57. So when it comes sa mas mabilis na chipset or processor, panalo po rin dito sa side na to ang Tecno Spark Go 1. So 3 points na tayo sa Tecno Spark Go 1. Mas lamang siya ng screen, mas lamang siya sa screen, OS, and sa chipset. When it comes sa RAM at ROM, camera, don't worry, pare-pareho lang naman sila ng specs na merong 3GB64, 4GB 128, dual rear camera system. Pero pareho sila na 13 megapixel main, pero sabi nga dito sa Infinix Smart 8, hindi ko siya kinukonsider na advantage sa Tecno Spark Go 1 kasi si Infinix Smart 8 ay dual compare kay Tecno na single. Pero hindi ko nga kinukonsider na advantage yung dual rear camera ng Infinix Smart 8 kasi very useless ang secondary camera niyan. Trust me mga J-Vlog. Hindi siya ganun ka-useful. Ang pinaka-useful dyan is the main camera. Mas useful pa nga yung mabibigay sa atin ngayon ng Tecno which is kahit na single camera siya, may addition siya na IR blaster. So, yon ang isang mas advantage din ng Tecno Spark Go 1 with IR blaster siya, mga J-Vlog. Taob na taob po dito ang Infinix Smart 8 dahil si Tecno Spark Go 1, even the Tecno Spark Go 2024, itong advantage sa Infinix Smart 8 is yung dual stereo speakers. Compare sa Infinix Smart 8 na merong mono speaker or isa lang, pero may ginawa nga si Infinix na tinataasan nila yung volume kahit na isa lang ang camera. Meron siyang feature na 200% volume. Yes, useful yung feature na yan. Pero kung sobrang lakas, tapos isa lang ang speaker, medyo hindi maganda ang bass quality na napoproduce ng ganyan. So, mas magandang dual stereo speakers, mas balance yung sound, mas maganda yung bass quality. Buong-buo siya, kumbaga. Pang-5 puntos sa Tecno Spark Go 1, sa mas advanced na speakers. At ang pinakalas sa charging rate. So, ito ang nakakalungkot sa Infinix Smart 8 dahil 10 watts lang ang charging rate neto compare sa Tecno Spark Go 1 na medyo konting upgrade. 15 watts. So, I think yan na rin ang pinaka-minimum. Fast charging na kasi 15 watts, low charging ang 10 watts. So, I know mabagal pa yung 15 watts sa mga ibang consumers kasi at least piniprefer is 18 watts. Pero it's a big step din naman na 15 watts na mas mabilis naman na rin siya kahit papaano compare sa 10 watts. So, pang-6 na puntos ay bibigay ko sa Tecno Spark Go 1 dahil sa kanyang mas mabilis na charging rate. At ito pa, ang pinakalas na point na bibigay ko sa Tecno Spark Go 1. Tingnan nyo ang design ng Infinix Smart 8 at ng Tecno Spark Go 1. iPhone Pro versus iPhone base model. Mukhang iPhone 13, 14, 15 ang Tecno Spark Go 1 at mukhang iPhone Pro ang Infinix Smart 8. For me, mas trendy. Yan yung mabibigay ngayon ng Tecno Spark Go 1. So, pang 7 puntos, ibibigay ko dyan sa Tecno Spark Go 1. So, yun mga J-Vlog, kumbaga, makikita nyo naman dito sa ating phone comparison po na clear winner when it comes sa ating phone comparison si Tecno Spark Go 1. And yes, for me, mas piniprefer ko ang Tecno Spark Go 1 ngayon compare sa Infinix Smart 8 at napakakonti lang naman ng kanilang price difference. So when it comes sa presyo ngayon, mas mura lang ng konti ang Infinix Smart 8 pero may possibility baka mas mura nyo pang makuha ang Tecno Spark 1. So naglalaban sila sa presyo ng sobrang a few hundred pesos lang ang difference. Pero kung ako tatanungin, kung mamimili ako dito sa dalawang smartphone na to, for me, mga J-Vlog, I'll go for the Tecno Spark Go 1. Marami siyang magandang specs na ma-offer. Even sa Tecno Spark Go 2024, kung mamimili kayo between the Spark Go 1 and the 2024, I'll go for the Tecno Spark Go 1. Kaya kung ginawa tong comparison na to, kasi both ay available pa sa market, merong mga consumers na nagde-decide, Smart 8 ba ako, dito ako sa Tecno Spark Go 1. Don't worry, pareho lang naman ng company to, Transsion company naman itong ang Infinix and Tecno, pareho lang sila na mapoprovide. Kaya kung mapapansin nyo, hindi naman nagkakalayo yung specs ng dalawang smartphone na to, even itel, di ba? Kasi Transsion companies lang naman yan. Pero yon, phone comparison natin, for me, mas masasuggest ko sa inyo
ang Tecno Spark Go 1. At yes, very snappy ang Tecno Spark Go 1, mabilis siya. Yun nga, may pinapromise kasi si Tecno dito na 4 years fluency na hindi natin makikita sa Smart 8. 4 years fluency meaning yan, 4 na taon magiging smooth itong smartphone nyo kahit na meron siyang mga updates. So hopefully, ma-promise ni Tecno yan at pagtagal ay magamit natin ng mas smooth pa itong Infinix, itong Tecno Spark Go 1. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the Tecno Spark Go 1 and the Infinix Smart 8. Key winner nga dito sa ating phone comparison is the Tecno Spark Go 1. At kung interested kayo bumili between dito sa dalawang smartphone na ito, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung mga links niyan sa description box. Check nyo.